Dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Last Wednesday for the month of August. Next week, Burr-months na. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatalaang Family at Integrative Medicine Specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening po at kumusta? Good evening to Eli and also to our listeners. And ayun nga, sabi nga bear na. Yung iba, pag ganito ho, September pa lang, nagkakabit na sila ng mga Christmas decoration. May All-Saints Day pa po. No? Hindi, siguro very excited sila sa Pasko, masaya, pag may mga ilaw. And hopefully, wala na pong bagyo. Sana po tayong lahat ay nasa magandang kalagayan at good health. Yes, malusog na pangangatawan, hangad pa nga rin po natin sa lahat ng ating mga kababayan. At syempre, pagpasok ng Burr-months, naway hindi nga po natin makaligtaan ang ating kalusugan. Ngayon, pag-uusapan natin, cardiomegaly. Pag sinabi natin cardio, unang pumapasok sa isipan natin ay puso, di ba? Pero pag dinagdagan ng megaly, ito na naman tayo, Doc, sa mga scientific terms ninyo. Namiss namin to, Doc. Ganun ba? So, ibig sabihin ho, enlarged heart. Pero minsan ho, lalo na pag cardiologist ang tumingin, minsan ho, din nila pinapansin kasi, of course, i-correlate mo yun sa symptoms ng pasyente. Now, minsan kasi positioning, kung may symptoms, talagang magpo-proceed ka sa 2D echo. Pero pagka ang pasyente naman, wala namang kasymptomas, so usually, hindi rin pinapansin. And yun na nga, kaya lang, ang pasyente, kailangan malinawan nila kasi na-stress sila pag sinabi mong enlarged heart, no? Kaya nga ang tanong nila delikado na po ba ito, Doc, no? So, hindi naman automatic na ibig sabihin nito ay may heart failure ka na. Wag hong nagpapanik. Ang cardiomegaly ay isang findings po yan, hindi ho ito isang diagnosis. So, ibig sabihin, mas malaki ang itsura o laki o size ng puso kaysa sa inaasahan. Ang importante ho, later ay malaman natin kung ano po ang dahilan ng enlargement. Pero Doc, ano po bang pinagkaiba ng findings sa diagnosis? Kumbaga, makakita ka lang ng isang sign na hindi yun ang sakit. May pinanggagalingan pa siyang sakit. So, kumbaga parang vertigo. So, yung vertigo ho, hindi ho yung diagnosis. So, symptoms ho yun ng pasyente na nahihilo, umiikot ang paligid. Hindi ho siya, symptoms lang po yun. So, you need to find out cause ba't nagbe-vertigo ang tao. Ito rin naman, bakit nagha-heart enlargement ang pante? Hindi ka mag-i-stop doon sa cardiomegaly. So, you will dig down deeper. Bago natin alamin nga po ba yung sanhi ng cardiomegaly or yung enlargement of the heart ng isang pasyente, ano nga po ba muna yung basis natin ng normal na puso? Okay. Ang puso natin ho ay isang muscle na nagpapump po yan ng dugo sa buong katawan. Kaya nga ho, pagka kayo'y overweight or obese, imagine ninyo ho, ang size ng puso parang fist size, parang size ng kamao. Then isipin nyo, siya ang magpapump ng dugo sa buong katawan. At kung kayo ho ay sobra ng 10 kilo, so extra effort ho ang gagawin ng puso para makapag-pump siya ng dugo para masuplayan ho yung buong katawan na may extra 10 kilo. Kaya nahihirapan ho ang heart kapag obese kayo. No? So, kaya imagine niyo ho ang heart na parang isang pump. Kapag normal ang blood pressure at normal ang workload, sapat ang lakas ng muscle para mag-pump ng dugo. Pero kapag palaging mataas ang blood pressure, na kailangang paglabanan ng puso, palaging mabilis ang tibok o may problema sa valves o sa blood supply ng heart, no? So, nadadagdagan ho ang workload ng puso. So, isipin niyo ho, para kayong di ba pag nagwe-weights kayo, lumalaki ho yung mass ninyo, no? Extra strength para humabit-bit ninyo yung weights ninyo. So ganun din ho, pagka ho overwork ang puso ninyo, normal heart rate is 60 to 70 per minute. Now, kung nagha-heartbeat ho kayo 90, 100, 100. So mali ho si Google ha, sa 100 per minute, that is wrong. And ayun ho, kung sa 100 na lang ho, meron kayong extra na 30 beats per
minute. And that is just 1 minute. Kung ita-times nyo ho yan sa isang oras, times 60, di ho ba? O ilan ng extra work yan? O sa times mo sa 24 kasi 24 hours ang isang araw. So, magha-heart enlargement po. So, you need to find out bakit mabilis ang heart rate ng puso. Pwedeng high blood, pwedeng may pneumonia, pwedeng may problema sa valve ng puso, at marami pa hong iba. No? Pwede rin overweight. Yes. Oo. Kasi nga, di ba, susuplayan niya yung extra, limbawa 10 kilos sa katawan mo. No? So, yan po yung mga posibleng rason kung bakit nga po ba lumalaki yung puso ng isang tao dahil high blood, overweight, kumbaga, nagkakaroon nga po ng extra pressure, extra work yung puso. Yes. Oo. Ano naman po, Doc, yung dahilan ng heart enlargement, Pakilan, posible nga rin po ba ito, Doc, na born? Isinilang na siyang gano'n? Usually, hindi masyado sa heart enlargement. Kadalas, yung inborn, yung mga walang ang heart, yung mga gano'n na ino-opera. Pero yung heart enlargement, very rare naman. And, ayan, ang usually pinaka-common na root cause kung bakit nagha-heart enlargement, nangunguna ang high blood pressure. So, pagka hindi kayo nag-iinom ng maintenance, syempre pag high blood ka, masikip ugat. So, mili ito yung diameter na kung saan dadaan yung dugo ninyo. O, sabayan ng diabetes ka, malapot yung dugo. So, extra yun? Strength trabaho para sa puso para ma-push niya yung blood. No? So sa katagalan, hindi nyo ginagamot ang hypertension ninyo, magha-heart enlargement po kayo. Pagka hindi nyo pa rin pinansin ang heart enlargement nyo, darating po kayo dun sa kinatatakutan ninyong heart failure. No? Kumbaga sira na yung puso, sira na nagpapump siya pero wala na hong lakas. So wala na blood na i-forward o kakaunti lamang. No? Another is, meron naman kasing umiinom din ng pang high blood pero hindi pa rin controlled ang BP. So dapat pag naka-maintenance kayo ng pang-high blood, mag-monitor kayo ng BP nyo umaga at gabi bago matulog. Mas marami kasi ang mataas ang BP sa gabi. Kasi mas mataas ang BP natin sa gabi, mas malapot ang dugo natin sa gabi. Kaya usually ang stroke ay nangyayari sa madaling araw. Now, paano kung ang inom mo sa pang-high blood mo pang-umaga lang kasi once a day lang. So, pagdating ng gabi, lapse na. So, hindi mo alam, bago ka natulog, mataas na pala ang BP ninyo. So, ugaliin mag-measure ng BP, hindi lamang pagkagising, kung hindi bago matulog. Para kung hindi na kaya ng gamot ninyo, sasabihin ninyo sa doktor ninyo para makapagbigay siya ng ekstrang gamot sa gabi. And another is, may mga tao talagang may problema sa heart valves. No? So, ang heart valve para yung pintuan. Kailangan pag pumasok na yung blood, hindi na magba-backflow. Pag nagba-backflow kasi sira na yung pinto, ayan, makakarinig kayo ng murmur na tinatawag pag nag-i-stethoscope. Ay meron din mga valve na masyadong makiti o may stenosis na tinatawag. Kailangan ang heart mas malaking effort para tulak yung dugo pagka may stenosis kayo. At kapag naman hindi nagsasara ng maayos, yun nga yung sabi ko sa inyo, nagba-backflow. We call that regurgitation. May bumabalik So, increased workload yan pagka may sira ang valve ng puso ninyo. So, over time, pwede yan magsulta sa, yun nga sinasabi natin, enlargement. No? And also, meron din yung mga may coronary artery disease or CAD. May mga bara ang ugat sa puso. Tandaan nyo yung nakikita nyo sa x-ray na atherosclerosis. Sa malaking ugat yan, which is aorta. But ang talagang nagsusupply sa blood, ino-opera pag barado is the coronary arteries. Maliliit na blood lang yan, kaya parahan. Sabihin na natin, ma-imagine nyo ay parang gasinulid lang or malaki lang na sa sinulid. So pagka yan barado, syempre hindi sapat ang blood supply sa puso o sa heart muscle. So hindi optimal ang performance ng heart. Kaya kung may previous heart attack na pati ang pasyente, maaari magkaroon ng damage sa heart muscle. At yan din ang inaagapan natin sa may pneumonia, na hindi siya makatawid yung mikrobyo sa puso. Kasi pag nasira niya ang heart, hindi na yan makaka-pump and mauuwi ang pasyente heart failure. No? Kaya
Kaya ho ang pneumonia hindi pinadidelay kasi may pera ka man, nasa malaking ospital ka man, napakagaling ng doktor mo. If it is already too late kasi ho, sira na yung heart muscle, wala na hong pag-asa. Yung may mga taong merong abnormal rhythm. So, lalo na kung tachycardia or sobrang bilis. No? So, isipin niyo ho ang makina na walang pahinga. So, nang mabilis ang heart rate, sabi natin kanina, overwork ko ang puso. Kaya kapag palaging mabilis ang pulse, hindi dapat simpleng sabihin na mabilis ang heartbeat ko. No? Kailangan ho, hanapan ng solusyon. Ano ang nagpabilis ng heartbeat mo? Pwede rin ho yung maging cause ng hyperthyroidism. So, meaning, hindi sa puso ang problema, sa thyroid. Also, yan, anemia. Alam niyo na simpleng anemia. Anemic kayo, pwede hong lumaki ang ninyo. Later on, pwede kayong mauwi sa heart failure. Bakit, Doc? Kasi kakaunti ang Blood dugo. flow. Oo, na magbibit-bit ng oxygen. Kaya gawin ng puso mo, bibilisan niya para makompensate niya yung kakulangan sa oxygen. Kaya kala nyo, anemic lang kayo. Minsan pinagmamalaki pa ng pasyente na anemic ako, Dok. No? So, kailangan hong inaayos yan. Treatable naman ho yan. No? So, baka masira ang puso. So, yung mga cause na hindi galing sa puso mismo is anemia and hyperthyroidism na mabilis ang heartbeat. Another problem is pag may kidney disease ho kayo, CKD, maaari hong magkaroon ng problema tulad ng fluid balance, pati BP na rin, ayan. At iba pang, yung anemia na nga ho, di ba, pag may CKD, pag matagal na ho, anemic na yan. And Diabetes, Doc, is it also associated heart enlargement? indirect way, yes. No? Kasi nga, pagka may diabetes ka, ano yun, malapot ho agad. Kasi yung sugar nandun sa dugo na dapat sana nasa cells, no? So, high blood ka na, malapot pa yung mo, hirap na hirap ho yung puso sa pagpapump. Also, pag masikip yung dadaanan, tapos yung dugong dumadaan because of sugar, nagagasgan ho yung ginang arteries, wherein yan hong wear and tear na diyan ho kumakapit si cholesterol. Magpa-pile up yan hanggang sa barado na. So, kaya minsan nagsimula siya as diabetic, later on may high blood na rin siya because sinisira ho ng sugar yung lining ng arteries natin. Yun ang mga pinaka-common. That's why you need to address, isa-isahin ho yung puso, yung baga, kidney, ugat. Magkakabit ho kasi yan. Hindi ho sila separate organ to each other. They are connected to each other. Kaya dapat ho ang approach ninyo is holistic. So, interconnected ho ang ating katawan. Okay. Pag-usapan naman natin, Doc, symptoms ng patient na may heart enlargement, ating pagbabalik. Well, Doc, may question. Kung meron pa nga daw po ba tayong promo this month bago mag-burn months? Yes, of course, no. Para naman ho masaya kayo pag palapit na ho ang Pasko. So, hong ubusin ang bonus natin month's pay sa kung ano-ano hong luho, no. So, magpagamot ho kayo, bumili ho kayo ng herbal products, no? Give something, a portion, health, mag-vector scan kayo. So, open pa ho ang ating by 2+1. So, malilibre nyo ho ang vector scan. Whole body scan na po ito. Walang radiation, more than 90% ang accuracy. At nauuna ho itong, you catch the body early bago pa kayo mag-symptoms. At yung drip po natin, ayan, kahit wala kayong check-up, pwede kayong magpa-drip, beauty, whitening, and power drip. But if you are an elderly, doon na ho kayo sa power drip para ho tumatag ang inyong paglakad. Soap, IV soap and IV whitening soap. Naka 5+1 pa rin ho. Libre ang isa. Bili kayo ng 5. Napakagaling ho nito magbanat at magpaputi. Beauty set, Love Your Skin. So, yan ho ang pangalang akin ninyo sa Shopee. So, yan po ay ilang araw nyo pa lang hong ina-apply yan. Makikita nyo na ho yung improvement. Also, yung atin hong coffee, of course. No? So, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Wala hong tumikim nito na sabing masarap. At ito ho ay blended with 15 natural, powerful ingredients. Kaya ho araw-araw, iba-ibang testimony ho ang nare-receive natin sa pasyente. Kasi nga ho, daig pa yung uminom kayo ng isang herb na capsule, ito ho 15 di ba? So kanya-kanya ho silang trabaho. Usually kung ano yung comorbidities, yun ho ang na-address. And elderly, yung mga hirap na hong lumakad, ay ngayon magpa-treatment na kayo. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay totally alagain at bedridden. Napakahirap po. And also yung mga ayaw ng opera,
So gallstone, kidney stone, barado ang puso, meron ho tayong non-invasive procedure na kayo ho ay gagaling ng walang operation. PRP of course, platelet-rich plasma. So yan ho ay parang stem cell for cell repair, cell regeneration, and tissue healing. So pag nilagay ho namin yan sa inyo, doon siya pupunta sa unang organ na may dam. And book 1 and book 2, makiagaw na ho kayo yung atin hong Unveiling the Truth of Diabetes, and also book 2 yung ating Food 101. Yung book 1 doon sa mga nakabasa na pumunta kayo sa clinic para ma-address natin ang root cause ng diabetes. Behind diabetes is parasitism. So we have something for you to lower down your sugar and also kill parasite, destroying the pancreas. Social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim. Also, Clinica Medica 101. Ang dami ho nating bagong video, very informative sa Facebook, YouTube, Reels, and TikTok. Also, paki-follow na rin po ang ating FB page, Ano Ba Talaga Doc? Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8355-9877, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8355-9877, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang cardiomegaly, babalikan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. May nasisirang stage effects. Kumbaga ang Nepo Baby ng Super Nepo Baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa Special on Saturday ng DZRH. Sa pagbabalik tanaw, Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan po natin cardiomegaly o enlargement of the heart. Balikan nga rin lamang po natin, Doc, yung ating naiwang katanong. Ano nga po ba yung mga karaniwang sintomas or sabihin na red flag na rin na maituturing ng mga pasyenteng may cardiomegaly? Okay. So, ito kung totoong may cardiomegaly ito, no? So, madali kayong hingalin, no? Minsan nga may pasyente hong nakaupo lang hinihingal na. Ayan, mas matindi ho yan. Then, ayun, pag naglakad kayo, madali kayong pagod. Nagpapalpitate ang patient. Yung bang ramdam ninyo ang kabog ng inyong dibdib? Hindi ho lahat ng mabilis ang heart rate nagpapalpitate. Pag sinabi nyo hong palpitation, ramdam ninyo yung kabog ng dibdib ninyo. Merong pasyente ho, mabilis ang heart rate pero hindi ho hindi nila ramdam, no? Pamamagaho ng paa. Ayan, no? Sa may ankle, Doc? Or yung buong paa? Merong ankle lang, merong kadalasan sa paa ankle, pero pati sa legs, no? And ayan, Manas, minsan, ganun ba?
manas. And may mga pasyenteng denial na naman. Sasabihin ng doktor, magayang yung uncle mo, may manas ka. Ang katwiran nila, Dok, paggabi lang yan, pagka umaga, wala pa huyaan. Kahit na po, kahit na gabi, hindi ka manas. No? So there is something wrong already. Basta humaga, pwedeng puso, liver, kidney, no? Hirap humiga dahil sa shortness of breath. Ayan, lately lang may pasyente kami na umihiga ho siya nakaupo, no? CKD ho ito at ang manas niya hanggang hita, no? Kasi nga ho ayaw magpa-dialysis. Pero first day of treatment niya sa amin, pag uwi niya ho, nakatulog ang pasyente nang hindi nakaupo. Okay. Then Kumbaga dapat elevated siya, Doc. elevated. Hindi nga lang konting elevation, nakaupo na nga no? Oo. So, ganun. Para siyang nalulunod pagka naka-flat. And paggising sa gabi, ayan, dahil nahihirapan ngang huminga, ayan, pabaling-baling. Commonly, mas gusto nila ang nakatagilid kaysa nakatihaya. Kasi para silang lunod pag nakatihaya. Chest discomfort. Minsan may pakiramdam na parang mabigat, na parang may nakadagan. Ganyan po kasi ng chest pain kapag ka ang chest pain ninyo ay galing sa heart. Pero pagka ang chest pain ninyo parang sharp, tinusok, hindi ho yan sa puso. And also yung pagbabaho ng exercise tolerance ninyo. So dati nakakapag-bike kayo ng mas malayo, ngayon ilang kanto lang. So yung mga wag ninyo ipagwalang bahala. There must be something na nagbago sa katawan ninyo, which is isa na ang cardiomegaly, laki ng heart, kaya ganun. Hindi na matagal yung endurance ninyo sa exercise. At kapag severe ang symptoms, particularly severe ang difficulty of breathing, ang pain, parang halos mahihimatay, confusion, at sudden worsening, kailangan na ng urgent medical assessment. Kaya yung x-ray nyo na cardiomegaly nakalagay sa reading, mas maganda yan, pabasa nyo sa doktor ninyo. Wag search lang kay Google kasi yun nga ang sabi natin, minsan sa positioning lang ng pag-x-ray sa'yo. Now, kung talagang sasabihin ng doktor na may enlargement of the heart, doon kayo mag-worry. Kaya wag muna kayong mag-worry kapag hindi pa na-explain sa inyo ng doktor. Okay, question nila, Doc, pwede nga rin daw po bang bumalik pa sa normal yung puso ng taong may findings na may enlargement of the heart or yung may cardiomegaly? Okay. So, merong bumabalik, merong hindi na. So, depends root cause. Kung ang enlargement ay partly due to reversible cause at na-address naman ng maaga, maaaring magkaroon ng improvement sa heart size at function. Pero kung ang problema, uncontrolled hypertension, kaya mabilis ang heartbeat, may anemia ang pasyente, valve disease o fluid overload, kailangan nating i-address yung underlying cause. No? Hindi sapat na sabihin palit natin ang puso. Hindi yung napapalitan ng body parts natin katulad ng makina. So, ang mas tamang tanong dyan ano ang dahilan? Bakit lumaki ang puso? Usually, pag hypertension lang, reversible po. Pero control yung BP. Yun nga ang sinasabi natin na hindi permanente yan. Depende sa root cause. Pero kung high blood lang which is very common, pag na-control ninyo ang BP ninyo, babalik sa normal size ang inyong puso. Sa clinic niyo po, Doc, paano po nakakatulong yung blood cleansing program at iba pa nating services, even the Dr. Irene Lim's Herbal Coffee sa mga kaso ng may cardiomegaly? Okay, so ang atin blood cleansing are laser, intravenous laser, high-dose vitamin C, ultraviolet with ozone and ozone therapy. So, especially ang laser, yung red light ng laser, yan po nakakaganda ng circulation because it makes our red blood cell flexible. Kung meron mga bara-bara or may maliliit kayong ugat na hindi na madaluyan ng dugo. So, yan pag natutupi or flexible ang red blood cell ninyo, mas makakapasok siya sa mga capillaries, no, sa maliliit na ugat all over the body. So,
circulation, no? Also, yung ating blue light, no? So, to kill germs and also mga tumor. Green light ay for boosting immune system and also oxygenation. So, yan ho ang ating laser. High dose vitamin C, ayan. Ang high dose vitamin C ho, pagka high dose, nagkakaroon ho yan ng antimicrobial properties. So, hindi lang bacteria, pati fungus, virus, and others, kaya niya hong pain. And also, nakapagpapatibay ho ng ugat ang vitamin C. So, kahit na ho may high blood kayo, hindi ho siya madaling magasgas. Pag wala hong gasgas, kasi nga, lagi ninyong nanonood high dose vitamin C, wala hong kakapitan ang bara, si cholesterol. So, ang wear and tear, maganda ho ang lining, inner lining ninyo. So, hindi ho kayo magkakaroon bara. And also, kung may iba pa kayong sakit, may cancer kayo, anti-cancer property ang high dose vitamin C. Yung atin hong ultraviolet, ayan, para din ho ito sa circulation, no, nakagaganda ng daloy ng dugo. Actually, meron kaming pasyente na one time, big time, na ultraviolet ho namin, pag uwi ho, nakaakyat ng second floor, no? So, samantalang nung dumating ho dito, karga-karga ho nung anak na lalaki. Yung naka-ano siya dito sa likod, parang knapsack, nakaganon lang siya. So, ganun ho kagaling ang ating ultraviolet. Ozone therapy, ang ozone ho, O3 yan. After 20 minutes, nagiging O2, nagiging oxygen. So, nakatutulong ho yan ang malaki sa ating katawan because na ho yung mga nakatira sa city, no? So, kulang na ho yung nai-inhale nating oxygen. Kaya mas madalas tayo laging gutom. But when you are in provinces, parang maghapon ho, di kayo nagugutom because of oxygen, no? So, malaki ho ang naitutulong ng ozone. Plus, may antimicrobial and anti-inflammatory effect po yan. So, in short, ito hong blood cleansing, ito ho ay adjunct or complementary treatment that you can do in the clinic. Hindi ho natin sinasabing kapalit ito ng medical treatment, but makatulong ito ng malaki sa paglaki ng inyong puso. So, support circulation, oxidative stress, vascular function, nare-reduce yung mga systemic workload associated with poor circulation. So, talaga hong circulation while inaayos ho natin yung actual cause ng cardiomegaly. Yung atin naman ho, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, meron ho itong 15 ingredients kasi yung blood cleansing, hindi ho pwedeng araw-araw kayo naka-blood cleansing, no? For a long period of time. So, meron ho itong marine collagen, no? So, alam nyo naman ang collagen, important structural component yan ang blood vessel. Naka-partner yan with vitamin C. Mas maganda ho ang collagen formation ho pagka naka-vitamin C kayo. Coenzyme Q10, for ano ho ito, mitochondrial energy production. L-carnitine, nakakapayat po ito kasi yung fats hindi nyo i-store kung hindi i-convert nyo to energy. Kaya kung nag-gym kayo, pag naka-L-carnitine kayo, pawisin, natural lang ho yun kasi instead na katawan ninyo yung energy, i-convert nyo ho into energy. Stevia, so hindi ho sugar ang ating ginamit dyan, pampatamis, so pwede ho ito sa diabetic. And actually, nakakababa pa nga ho ito ng sugar. Acai berry, antioxidant and vascular support, supportive nutrition. Buwa mera, antioxidant support and production against, of course, oxidative stress. Mangosteen, so isa lang ho ang mangosteen sa 15 herbs. Again, metabolic and green tea, so oxidative stress and cardiovascular metabolic health. Gotu kola for vascular and tissue support. Grape seed, ayan, vascular and antioxidant support. Turmeric for oxidative stress and inflammatory pathways. Ganoderma, systemic antioxidant and wellness approach. Garcinia cambogia, ayan. So, ito ho, weight management. Bakit? Hindi ho, uunahin nyo siya kasi hindi ho maa-absorb yung carbohydrates ninyo pag kinain ninyo. So all in all, you try to notice, lagi hong kasama ang oxidative stress, which is against free radical na nagkukos ho ng sakit. And another is, napansin nyo, puro sa ugat. So, circulation. Kaya malaki ho ang maitutulong ng pag-inom ninyo ng Dr. Irene Lim's Herbal Coffee sa araw-araw para kung kayo ay may cardiomegaly,
at para hindi ho kayo magkardiomegaly, para ho gumanda ang circulation ninyo. Muli, Doc, para nga po sa mga interesado pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address, hotline number, and social media pages na pwede po nilang i-follow para sa iba pang health topics na pwede nilang balik-balikan para madagdagan pa yung kanilang kaalaman tungkol nga po sa pangangalaga ng ating kalusugan. Okay, so yung atin hong detox and blood cleansing, naka-by plan ang free nyo ho dito is the vector scan. Drip, kahit wala kayong check-up, pwede kayong magpa-drip. Soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap. Napakabisa ho nitong magbanat at pampaputi. Ang mga elderly ho tuwang-tuwa dito. Naka 5+1 pa rin ho siya. Beauty set, napakagaling ho magtanggal ng blemishes sa face kahit lang araw pa lang kayo nag-a-apply. And of course, yung Dr. Irene Lim's Herbal Coffee natin, ayan ho, gusto nyo maka-discount by bulk ho ang bilhin ninyo. So, buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box, and buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. And sa elderly ho, no, at hirap ng lumakad, ngayon pa lang ho magpa-treatment na kayo, wag nyo na hong hintayin na maging alagain at bedridden, dyan ho yan papunta. And yung mga ayaw ng opera, gallstone, kidney stone, barado ang puso, ho tayong protocol, walang opera, gagaling po kayo. And PRP, platelet-rich plasma, ginagamit natin ito sa mga sakit na may mga damaged organ tulad ng mga CKD, yung may Alzheimer's, yung hirap lumakad, sira ang tuhod, at actually maraming iba. And makiagaw na ho kayo sa ating Book 1 and Book 2, Unveiling the Truth of Diabetes and 1. Sabi ko nga sa inyo, yung Book 1 ho kasi tungkol sa ano ba talaga ang root cause ng diabetes. Hindi lang ho puro kayo inom ng pang-sugar. So kung gusto nyo hong ma-address ang root diabetes ninyo, pumunta ho kayo sa clinic. Meron ho tayong cure na mai-offer sa inyo regarding diabetes. Social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, also Clinic Medica 101. Marami ho tayong bagong video sa YouTube, Facebook, TikTok. Also, paki-follow na rin ho yung ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centria Medical Makati. Our hotline 8355-9877, 0922-875-2899, 0919-956168. I repeat, 8355-9877, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kawan ng ating discussion about cardiomegaly. Kung kayo nga po ay may iniindang karamdaman, huwag pong mag-atubili na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nakasama nyo nga rin po, Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Amoy nakaka-joyful!